Mga leader po ng Hamas, mga sangkay, dahan-dahan na pong napapabagsak isa-isa ng Israel. Hello guys, kamusta po kayong lahat? Naway nasa mabuti po kayong kalagayan. Bago tayo magsimula mga sangkay, pag-subscribe po muna yung ating YouTube channel. So sa baba ng video na to, paki-check nyo na lang mga sangkay, meron po dyan subscribe button. Pindutin nyo po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Ulitin ko, click the subscribe down below, click the bell, and click all. At kung kayo ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kailimutan na i-follow ang ating Facebook page. So napakaraming balita mga sangkay na itong mga top leader ng Hamas dahan-dahan na pong nalalagas ngayon. Okay? And nga po, 5 days ago, dami pong balita mga sangkay tungkol po sa Hamas leader na na-execute na po ng Israeli. Remember mga sangkay na ang gustong gawin ng Israel ngayon, hindi po yung magkaroon ng kasunduan sa United Nations o di kaya magkaroon ng agreement dahil po sa Russia at China o USA para po sa ceasefire, para po matapos kaagad. No, hindi po yan. Ang gusto po talaga mangyari nitong Israel is mabura itong Hamas. Wala po silang ititira kahit na isa sa kanila. Yun ang plano ng Israel. At alam nyo, itong Hamas ready sa lahat ng bagay yan mga sangkay. Kumbaga kahit anong mangyari, paninindigan nila ang kanilang ginawa. Dahil ewan ko, yun po yung ano nila eh. Yun po ang part ng ano nila eh. Dedikasyon sa kanilang paniniwala, sa kanilang, hindi ko alam kung sa kanilang religion, I don't know, mga sangkay. Pero base nga po sa sinasabi ng anak ng Hamas, itong mga taong to, bulag sa katotohanan, dahil po sa kanilang maling paniniwala, akala nila every time na may masasakoti silang Israeli, isinasamba nila ang kanilang Diyos. Mali po mga sangkay. At alam nyo, ang tunay na Diyos, mga sangkay, yung turo niya pagmamahal. Hindi po yung hindi po yung kagaya po nitong ginagawa nila mga sangkay na grabe ka dedicated para lamang po every time na makakapagpabagsak ka ng kahit na sino raw, mayroon kang reward galing po sa kanilang sinasabing Diyos, no? So, again, mga sangkay, hindi po Muslim ang kalaban dito, kundi Hamas lamang. Hindi po Palestine ang kalaban dito, kundi Hamas lamang. Itong Hamas, ang nais sila mangyari, mga sangkay, magkaroon ng Islamic State diyan sa Middle East. At mangyayari lamang yan mga sangkay kung mapapabagsak at mabubura sa ating mundo ang Israel. Ang backup po nila dyan mga sangkay, wala pong iba kundi ang Iran. Ang Iran ang tumatayong Hitler sa panahon natin ngayon para po burahin itong Israelites. Kaya nga lang, malabo po mayari yan mga sangkay sa sobrang advanced ng kanilang mga kagamitang pandigma. Ngayon, ito po yung balita mga sangkay. First, overnight, we did get breaking news that several, I guess, of these leaders, these terrorists, had been taken out by the Israeli army. Can you break down the latest information? Okay, hindi lamang po isa na leader. Marami pa po sa mga leader ng Hamas. Idahan-dahan na pong napapabagsak at nasasakote. Kumbaga ngayon mga sangkay, pilay na po talaga sila. Kaya nga po ang nangyayari, yung mga kakampi po nila na mga terror group din na nakapaligid sa Middle East, ngayon mga sangkay, nagsianuhan na naman. Kinakalaban na ang Israel. Kaya nga lang, ang sabi ng Israel, kung sino ang tatayo at lalaban sa kanila, pagbabayarin at buburahin din. So, yan po yung warning. For me. So absolutely, we are continuing our operation against Hamas. Its leaders, its infrastructure that is utilized for terrorism, its staging grounds, and absolutely we are operating in order to destroy any capabilities that they have, and they will never ever be able to conduct an attack against us like that again. We have killed a couple of their senior terrorists, the guy that was head of their aerial program. He was taken out, and he was also involved in the attack on Saturday by guiding and utilizing their aerial components such as drones and so on. And we also killed one of the terrorists that infiltrated into Israel, the
Ali Kadi, who was one of those guys on the motorcycles that we saw breaching the fence, penetrating into Israeli territory, and ultimately he was involved in the butchering of babies in their bedrooms. So we are very, very focused on the Nukhba force, the special forces of Hamas. We're very focused on their special capabilities. So we took out, the way they built their forces. They don't care about the civilians in Gaza. What they do is... Grabe, no? Yun yung Hamas. Wala daw po silang pakialam sa mga civilian dyan sa Gaza. Ang mahalaga sa kanila mga sangkay, matupad yung kanilang misyon. Wala nga po silang pakialam. Tingnan nyo to ha, yung mga nagsasalita laban sa Hamas na mga dating member ng Hamas. Yung isa dyan, yung anak ng Hamas, mga sangkay, na sinasabi niya po talaga, anak siya, kung tutuusin, sabi niya, anak ako ng Hamas, founder ng Hamas. So, pwede siyang mabuhay na kagaya din po nila, humihiga sa kayamanan, sa pera at kapangyarihan, pero hindi niya daw po kinaya yung sistema na ginagawa. Kaya naman mga sangkay, minabuti niyang kumalas. At dito mga sangkay, nangyari na nakilala niya ang Panginoong Jesus. Naging Kristiyano po siya. Then nakita niya po yung turo ng nasa Biblia na it's all about love, loving people, loving God, loving your neighbor, loving your enemy. Mga sangkay, dito niya nakita na ibang-iba ito. Sa alam niya na turo itong sinasabing son of Hamas. So, itong nangyari mga sangkay, dahan-dahan na pong nalalagas yung mga top official ng Hamas. At alam po natin, kapag nawala po yung mga officials nila, ito na po yung simula ng pagkalagas nila. At ito pong ginagawa ng Israel, ang ginagawa nila ngayon, more on ang target nila itong mga lugar, mga building na kung saan andun yung kanilang mga kagamitang pandigma, kung saan dun sila nakakapag-build up ng pag-atake sa Israel. Yun po yung mga target nila ngayon. Pero hindi pa po yan yung ground offensive. Hindi pa po yan yung biggest ground offensive na gagawin po nila. And soon, mga sanggay, yan po ang mangyayari. Sabay-sabay po, nakapalibot po yan eh. More than 300,000 na mga suntalo yan ng Israel ang nakapalibot dyan sa Gaza. Kaya kasi hindi pa pwedeng umatake ngayon ng Israel. Malamang, isa po yan sa estratehiya nila. Pero, isa sa tinitingnan, may mga civilian pa po na naroon sa Gaza. Mga Palestine. So, kailangan mailabas yan. Kasi ang ginagawa ng Hamas, itong mga taong to ginagawa pong pangdepensa sa Israel. Tapos, ang sisisihin, Israelites. Yung Jewish. Kasi, ito daw, gawa nila, ganyan-ganyan. Pero sila ang may gawa, mga sangkay. Ngayon, ito pa. Tingnan po natin ang balitang ito. We begin with breaking news in the Israel-Hamas war and reports that one of Hamas's top commanders has been killed. This Top commander yan, mga sangkay ng Hamas. is according to the Hamas military. You're looking at a photo of him from 2011 there in the center. Ito siya. Ito po yan. He's being welcomed by Hamas supporters in Gaza after he escaped a prison in Egypt accused of plotting bomb attacks. His name is Ayman Nofal. Hamas claims he was killed in Israeli strikes today in the central Gaza Strip. Nofal is the highest level Hamas militant to die so far in this war. Okay, siya po pala ay napakataas ng ito eh. Ranggo, kumbaga. Sama sa tumakas lang pala ito sa pambihira. Ngayon, mga sangkay, pilay na pilay sila. Ewan ko, ano na po ang mangyayari dito sa Hamas. Wala pa pong ground offensive yan, ha? Pinapahina ng Israelites yung Hamas sa pamamagitan po ng mga pag-atake sa mga pasilidad na kung saan doon sila nakakabuo ng plano na pag-atake sa Israel. We targeted drones with explosives on that were positioned on rooftops of houses, and we targeted them. They don't care who's in the house. That's precisely the reason why they put them there, in order to try and defend their activities and their terrorist assets. So we are very, very focused. We're moving forward. We're escalating our activities. We've called on all of the people in the northern Gaza Strip to go to the south beyond Wadi Gaza.
which will effectively, once people move, will give us more room to operate against Hamas and its infrastructure, which has become basically the town of Gaza City has become a fortress and a forward operating base of Hamas. That is where their command and control capabilities are. That is where they're operating from, and that is where we are striking. Okay. Yung Gaza po talaga yung pinamumugaran talaga ng Hamas. Well, controlled po talaga nila yan. Diba? Nahati nga po yung dalawang Palestine. Tapos, sa Gaza, ang namumuno po ay Hamas. Mga sangkay, para po silang naging island ng Palestine Kabila, sa may West Bank, mga sangkay, ibang Palestine, dito naman po sa may Gaza, iba rin. So, ngayon mga sangkay, mahina na po itong Hamas dahil nga po nalalagas. Marami pa po, hindi lamang isa, hindi lamang dalawa. Napakarami na pong mga leader ng Hamas ang napapabagsak ngayon ng dahan-dahan. So, tingin nyo ba, mapapabilis na maipanalo ng Israel ang digmaan nito? Just comment down below. And now, I invite you to please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube, then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.